Eto na. Hala ka. Patay kang. Lustay ka. So ito na mga kababayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account and YouTube channel. At kay Minty Shortcake and kay Lilibet Jose and kay Berhil Luminoke. Ayan, at kay G Malino, G Maliho. Ayan. So ito na mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo, no? Ito po ay galing sa ano po ito balita po mismo. Lahat po ng ilalabas natin dito mga kababayan ay may mga sources at galing po ito sa balita. Ito po, pakinggan nyo po mga kababayan. Yung patungkol po ito sa kasong grave threat at sedition or inciting to sedition ni Sara dahil po ito sa pagbabanta niya sa buhay ni PBBM, Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. So under review na po siya ng Department of Justice. So pakinggan po natin mga kababayan itong nagsasalita na si Paulo Martinez, no, ang tagapagsalita ng DOJ. Ayan, ito po. May resolution na draft pero pending review pa rin. It's under review by the division head of that case. May draft na ng resolusyon kaugnay ng reklamong inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI noong nakaraang taon dahil sa pahayag ng Vice Presidente na may kinuha siyang tao para patayin si Pangulong. Yan po yun mga kababayan, yung pahayag ni Sara na putang ina mo Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Nako mga kababayan, under review na. So, tama nga ba ang sabi ni Amy Marcos? Mga DDS, ito kayo. Aga-aga niyo magdeklara. Aga-aga din yata kayo makukulong eh. Mga kababayan, eto na. Under review na ng Department of Justice ang kaso ng NBI na grave threat at inciting to sedition kay Inday Sara. Patay kang bata ka. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ay according nga kay Amy, no? Siguro magkatotoo, alam naman natin si Amy na isang senador yan na chismosa, no? Pinagmanahan ni Madam Auring. Kaya po ay mayroon po siya mga nalalaman ng mga kwento. Ito, Amy, Sara, makukulong bago mag 2027. Ito pakinggan natin. Mga kalaban sa politika ni VP Sara Duterte, may nilulutang plan C para maipakulong ang Vice Presidente. May detalye. Mga kalaban sa politika ni VP Sara Duterte, may nilulutang plan C para maipakulong ang Vice Presidente. May detalye. Rajuman Conde Bata, Conde. RNN Live Report. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos na mayroong Plan C na niluluto ang mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte para maipakulong ang bise bago mag-2027. Bagian niya ito ng plano na matanggal o hindi. Actually mga kababayan, bago ko ipatuloy ito, basahin ko yung comment ni Ma'am Mariette, no? Sabi ni Ma'am Mariette, pag di nakasuhan, abay gagayahin ng kahit sinong tao. Biruin mo, Vice President ka, tapos ang lakas ng loob mong magbanta sa buhay na paano ang normal na tao. Ano kayang gagawin? Mas matindi yan sa tatay niya. Gagawin niya. 'Di ba? Tama naman mga kababayan. So ito po, dahil po diyan sa ginawa niyang pagbanta sa buhay ni First Lady, ni House Speaker, ex-House Speaker at ni PBBM, ay kinasuhan na nga siya ng inciting to sedition at grave threat, no? Grave threat ng NBI. So ngayon mga kababayan, ito nga sabi nga ni Amy noon na kapag kasibuying ang magiging ombudsman ay delikado po ang buhay ni Sara. Talagang ipapakulong daw po ito bago mag 2027, hindi lang si Sara pati ang mga kaalyado at maskin si Amy.
haharasin daw. Di makatakbo sa 2028 presidential election si VP Sara matapos na mabigo ang mga naunang plano na People's Initiative at impeachment. Ayon kay Senator Amy, balak na maitalaga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman para maipakulong si VP Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Sinabi pa ng senadora na posibleng pati siya ay kasama sa ipakukulong. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Dahil dito harangin ni Senator Amy ang planong pagtatalaga kay Remulla sa ombudsman kung saan maghahain siya ng opposition sa Judicial and Bar Council. Hindi Ang problema, naharang ba niya? Ngayon, si Remulla naging ombudsman na. So, may possibility ba mga kababayan na magkatotoo itong sabi ni Amy? Kasi ang sabi ni Amy ay haharangin daw niya, no? So pag hinarang niya para hindi maging ombudsman si Boying Remulla, ang problema mga kababayan naging ombudsman na. So ibig sabihin, matutuloy nga. Nako, mga kababayan. Ayan, Milohina Sibron. Hello po sa iyo dyan, ma'am. Continue. Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Ayon kay Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, under review o inaaral pa ang resolusyon bago ilabas. Whether or not VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual. Mahigit isang taon na mula nang maisampa ang reklamo sa DOJ, pero hanggang ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng kagawaran. Walang ibinigay na dahilan ang DOJ kung bakit natatagalan ang paglalabas ng resolusyon sa reklamo. Siyempre, Alinsunod sa proseso, pinatagal yan kasi pinagtibay. Kasi kapag kamadaliin mo yan mga kababayan, makakalusot Kailangan kahit matagal, at least pulido. At least solid yung kaso. Kasi kapag kamadaliin mo yan, nakita nyo nga naman yung sa impeachment, unang impeachment niya, minadali. Diniklarang unconstitutional. So, baka naman, magugulat tayo dito, mga kababayan. 'Di ba? So, sabi ko sa inyo mga DDS, yung mga sinabi ni Amy, pakinggan ninyo yan. Kasi, magkakatotoo yan. Siyempre, ibinoto ng taong bayan yan para maging manghuhula 'Di ba? At least may si Amy, may value. Kumbaga sa mga bato pa yan, may carrots, 'di ba? Pakinggan ninyo si Amy, 'di ba? Oo, kasi lahat ng sinabi ni Amy magkakatotoo yan. Mga DDS, yung pinangako ninyo at yung pinangarap ninyo na 2028 is weaving po, ina nyo. Paano nyo masasabing 2028 is weaving? 2027 makukulong na yan, wala pang 2027. Malay natin mga October, November makukulong na yan, di ba? Oo, hindi na dapat patakbuhin si Sara Duterte sa kahit anong posisyon, gobyerno, abusado. Malaki na ulo, feeling nakataas sa lahat. Kaya nga, di ba? Akala niya siguro naging vice president siya, ay magaling na siya. Hindi niya iniisip, wala naman siyang kwenta, di ba? Kung tutuusin nga, mas matalino pa nga yung mga sa kanya, elementary. Di ba? Ma'am Jana Calunya, hello po. And kay Teresa Tiamson, ayan kay Ma'am Leticia Tixon, hello po. And kay Alan Jacinto, and kay Ma'am Ana Alzaga. Ayan, so, yun na nga, mga kababayan. Ako po, delicates po ito, no? Diyos ko. Ano na naman kaya ang sasabihin ng mga DDS nito? No? Ano na naman kaya yung kanilang mga reaksyones? Tapos sasabihin na naman nila, ayan, pinagplanuhan na nila. Kasi nagdeklara na si Sara na tatakbo sa 2028, kaya ipapakulong nila. Mga syunga, mga tanga. Wala pa yung 2028 declaration ni Sara. May kaso na talaga siya. Di ba pinatawag siya ng NBI, pinuntahan siya sa opisina niya, hindi siya umarap. Di ba? Kapag minadali ang kaso, sabihin ninyo siya ang priority. Ngayon na gumagalaw na ang kaso kasi halos isang taon na,
sasabihin nyo na naman, ayan na, binuhay na yung kaso. Alam nyo, minsan itong mga DDS, hindi mo maintindihan. Alam nyo, yung mga taong nakapaligid dito sa mga putang inang bobong DDS, hindi alam kung saan lulugar. Diba? Kapag ka inayos yung kaso, 1 taon na mahigit, ngayon ay kinalkal na at under processing na, under review na, sasabihin agad nila, minamadali. Putang ina, mayroon bang madali sa 1 taon? Madali na ba yung 1 taon? Apakatagal na nun Kaya nga, ura-urada dapat immediate immediate action yan, immediate case at agad yan kasi malaking tao siya. 'Di ba? Kaya ang tanong ngayon, Rombua, Miguel Lab shout out po. No? Ang tanong ngayon, aabot pa ba ng 2028? Hindi ba siya makukulong? Makakatakbo pa ba siya ng pagka-presidente? Nako. Yan ang malaking katanungan ngayon mga kababayan. 'Di ba? Nako, ano naman kaya ang sasabihin ng mga DDS nito? Oo, syempre, tignan natin itong comment dito sa sa balita. Ito na, mga kababayan, basahin ko lang yung comment sa balita ha. Oo, confident sila mapapa-impeach si Sara. Eto, naloko na kayo. Flood control ang asikasuhin nyo. Ayan na naman, mga DDS. Naloko na kayo. Flood control ang asikasuhin ninyo. Putang ina nyo, nauna ang pagbanta ni Sara kaysa dyan sa flood control. Putang ina nyo, puro kayo flood control ang unahin ninyo. Tapos kapag binalikan ang flood control, ipinakulong yung mga kalyado ni Sara na mga kurap. Sasabihin nyo na naman, bakit inunan yung ikulong? Bakit hindi nyo ikulong si ganito, di ba? Sabi ko nga sa inyo, itong mga DDS, ito yung mga demanding na mga putang inang bobo naman. Di ba? Kapag ka nag-focus ang gobyerno sa flood control, tapos nakukulong itong si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, diba? Cheese Escudero, sasabihin na naman nila, ayan na naman, inano na naman nila, inuna na naman nila itong flood control. Diba? Kasi kaalyado ni Sara ang makukulong. Tapos ngayon, dito na naman tayo kay Sara, dito sa kanyang grave threat at inciting to sedition, sasabihin na naman nila, ayan na naman, inuna na naman itong DOJ. Ayan, si Sara na naman. Diba? Hindi mo maintindihan kung saan ang unahin mga putang ina niyo mga DDS. Uminom kayo ng Sunrox, tang ina niyo. Diba? Para malinis yung mga kaluluwa at utak ninyo, mga hayop kayo, mga pangit kayo nilalang, mga patay gutom, mga manyakis, mga dugyot, di ba? Mga magnanakaw, di ba? Ay, Diyos ko, mga putang ina nyo. Nakakababa kayo ng nahihimorage yung aking IUD. Putang ina. Kakalaygit ko lang kahapon, tang ina nyo. Di ba? Mga abnormal, mga kulang-kulang, mga pinanganak ng Pebrero, di ba? Mga premature kid, di ba? Diyos ko, mga abnormal kayo, mga bobo, mga tanga-tanga. Diba? Hindi kayang talunin sa eleksyon, kaya ikulong na lang agad para walang kalaban. Sabi ni, hindi daw kayang talunin sa eleksyon. Ayan na naman, putang ina nyo, naninigurado naman kayo mananalo si Sara. Hindi nga umabot ng 1 milyon yung pirma ninyo, putang ina mo. 49,000 nga lang, hindi nga umabot 50,000 dun sa pirma-pirma para makauwi si Digong, putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo na naman, hindi kayang talunin sa eleksyon, kaya ikulong na lang agad, putang ina nyo. Kung tutuusin nga, dapat matagal lang nakulong yung hayop na yan eh. 'Di ba? Ayan, dapat tutukan, dapat talagang makulong, sabi ni Amelia. Ito, DOJ dapat lang, kundi niya nasabi yun, baka by now patay na si President. Sara namin. Pagtatanggol o proteksyon lang yun. Putang ina, pagtatanggol o proteksyon, yung pagbantaan mo ang buhay ng presidente. Putang ina. Pagtatanggol o protection, ano yun? Ginurgur siya tapos naka self-defense? Yun ang pagtatanggol at proteksyon. Yung gugurgurin ka tapos naka self-defense ka, yung gumurgur sa'yo na patay mo. Yun ang pagtanggol. Yan ang self-defense. Di ba? Bobo. Ito, sana makasuhan si Tambaluslos. Pagsama nyo na si Saldico, si Sara at si Martin. Lahat kayo dyan, magrambulan kayo dyan sa loob kung anong gagawin ninyo. Nag-aaral pa. Nakakatawang batas. Sabi ni Sergio Official. Sergio Official ba to? Nakakatawang batas daw. Putang ina nyo, pag pabor kay Sara, sabihin niyo nakakatawang batas. Pero pagka hindi pabor kay Sara at pabor sa kalaban niya, putang ina ninyo, sabay palakpakan kayo, mga bobo talaga kayo, mga animal kayo, mga DDS kayo. Putang ina, kung ako lang yung Panginoon lahat ngayon, hinipan ko na kayo na mawawala kayo sa Pilipinas. Mga kagaw kayo sa Bisaya. Ibig sabihin ng kagaw, mga germs kayo. Mga germs kayo sa Pilipinas. Putang ina nyo, mga DDS. Yan, maglalabasan na ang mga patong-patong na kaso ni BP.
Pipilitin nila yan. Ayaw kasi nila umulit ang exile na, ang ma-exile sila. Putang ina. Diyos ko, bakit naman mag-i-exile si Marcos? Wala naman siyang kasong impeachment complaint at paglustay ng 612 million at bilyon-bilyon sa DepEd. Di ba? Mga putang ina nyo, mga DDS. Kawawang Pilipinas kung ano-ano na lang pinagagawa. Nakakahiya. Ba't kasi kayo takot kay Sara? Putang ina, sino ba yan para katakutan yung hayop na yan? Di ba? Nga kapag natulog yan, pagising yan, baho din bunganga yan, tumatai yan, amoy tain ang tain yan, putang ina. Oo, wala naman bang latest? Wala tagang latest. Alam naman, anong gusto niyo? Araw-arawin naman ibalita dito. Ito ang comment, sabi ni Jeffrey. Wala na bang latest? Alam nga naman araw-arawin namin na si Sara tatakbong presidente. Putang ina, kalayo-layo pa noon, 800 days. Putang ina nyo, mamamatay pa yung tatay niya bago siya madating sa 2028. Sabi naman ni George, kung dito gagawin ang EJK kailan? Kung ito pinag-aralan pa ang tagal. 'Di ba? O, 'di ba? Kung dito daw gagawin ang kaso ni Digong, hanggang kailan? Samantalang ito isang taon na pinag-aralan pa rin. Tama naman. Ito, sabi ni Florencio, hanip talaga sa Pinas ang tagal ng hustisya, isang taon na wala pa rin, 'di ba? Huwag po kayong magmadali mga kababayan natin, mga minamahal, boss, amo, 'di ba? Oo, mga pre. Huwag kayong magmamadali. Pinulido lang, binuhusan ng maayos. Kumbaga parang pader yan kasi pag halublaks lang, pag nilindol nagka-crack. Kailangan buhos talaga. Ito pa, where is flood control corruption by Bangag Jr.? Sabi ni Bobby Escobar, ni Bobby ba? Bobby Escobar. Ayan, where is flood control corruption by Bangag Jr.? Ito na naman tayo sa flood control corruption. Samantalang yung proyekto ni Digong noong 2016 hanggang 2022, 13,000 flood control, saan yan? Sige nga, tanungin natin mga kababayan, itong 13,900 plus na flood control project ni Digong mula 2016 hanggang 2022. Saan kaya natin makita yan? 'Di ba? Hanap kayo ng hanap at pagbintangan ninyo si PBBM, samantalang proyekto ni Digong yan 13,900 plus. 13,912 yata yon na flood control project ni Digong. 'Di ba? Saan kaya natin makita yan? 'Di ba? At ilang bagyo, no? 28 ka bagyo. Simula nung naging presidente si Digong hanggang sa bumaba siya at hanggang sa mamamatay siya, may bagyo pa rin. 'Di ba? Sunod, pinag-aralan pa. Harap-harapang pagbanta, kita ng buong mundo. Ano pa ba hahanapin at pagbabaril, pag-aaralin? Bagal talaga ng justice sa Pinas. Huwag kayong magmadali mga kababayan. Pre, mga boss, amo, madam, mga minamahal, sabi ni Mima Alicia. Ito naman, wa effect. Sabi naman ito ni Bobby Escobar ulit, wa effect daw. Putang ina, kay bobo ka naman, kaya walang effect. Ito pa, ang Hilito Espiritu. Lumipad yung espiritu niya sa comment section ng UNTV. Kung pangkaraniwang tao yan, kulong na yan. Dapat mamamaya, mayaman, mahirap, same sana at sundin ang batas. Mahirap din kasi si Bato nga, di ba? Malakas ang kapit, kaya nagtatago. Puro kayo Sara, flood control trilyon at magserbisyo kayo masama mamayan para maramdaman ng tao. Sabi ni Brian Blanca, putang ina mo, sabihin mo yan sa mga Duterte senators, di ba? Binuto ninyo, mga putang inang bobo kayo, nagserbisyo ba sila sa inyo? Diba? Puro kayo flood control trilyon at magserbisyo kayo sa mamamayan para maramdaman ng tao. Putang ina mo, sabihin mo yan sa mga Duterte senators. Kung nagserbisyo ba sila sa tao at nararamdaman nyo ba? Tanong ko lang, sa lahat ba ng mga Duterte senators, nilapitan ba kayo at tawag dito, hinipo-hipo yung mga poki at bayag ninyo? May mga Duterte senators ba na hinipo-hipo ang mga bayag ninyo at lumapit sa inyo? Naramdaman nyo ba? Bago nyo yan sabihin, mga putang ina kayo mga DDS, sabi ni Brian Blanca, di sana naramdaman mo yung paghihipo ng poki at bayag ninyo dyan, ng mga Duterte senators. Minsan ba may nanghihipo sa inyo? May dumadampa ba? May dumadapo ba sa inyong mga kaluluwa nila? Di ba wala? Doon mo yan sabihin, putang ina ka. Hanap pa rin ng ibang paraan para hindi makatakbo si BP. Natural, matagal na yan, putang ina nyo. Dapat nga ikulong yan, bartulina ng 1 taon, di ba? Na walang makikitang liwanag. Para pagbukas niya sa bintana, ganun, matatakot na siya at magiging vampira na. Kasi di ba demonyo siya? Di ba sabi niya, presidente siya sa impyerno? Yan ba ang gusto ng mga tao na maging pangulo? Maging katulad din siya sa ama niya.
punong-puno ng galit ang puso kaya lalabag ulit sa batas para makapaghigante. Tama yan, Ma'am Lydia. Yeah? Tama yan. Gusto nila maging presidente. Oo, akala siguro nila kapag naging presidente si Sara, magbago ang pangahitsura nila. Tatangos yung ilong nila na parang si Mima at yayaman na sila na parang si Mike Cervera at gagwapo sila na parang si Mark Ramos, at maging matalino sila na parang si Coach Jarrett, 'di ba? Akala siguro nila pag ganun, no? Pag naging presidente si Sara, yung bahay nilang kubo maging mansyon. Akala siguro nila na kapag ka naging presidente si Sara, yung mga ngipin nila na pudpud, magkakaroon ng veneers, di ba? Yung mga hininga nilang amoy tae, magiging amoy jumalon, di ba? Putang ina nyo mga DDS. Kung ako sa inyo, magtanim kayo ng cabbage or di kaya litos, di ba? Kasi 15 days, sumutubo na tang ina nyo, di ba? Mga walang hiya. Daang bilyong pondo mula flood control scandal na ninakaw ni Romualdez at PBBM. Ayaw niyong kasuhan, may resibo pa. Putang ina mo, laban OFW. Tignan mo, kadalasan sa mga pangalan dito ng mga DDS, mga mga peke. Sabi dito, mga walang hiya, daan-daang bilyon daw, mula flood control scandal. Tanungin ko lang, sino ba ang nagpaproyekto dyan at hinawakan ng mga diskaya ni Lubiano at nila Henry Alcantara, nila Bryce Hernandez at ni Bunuan at ni Bernardo? Sino ba ang may hawak niyan? Putang ina. Yun ang tanong ngayon. Sasabihin nyo, bilyon-bilyon dinakaw ni PBBM at ni Romualdez. Sino ba ang nag-appoint ni Bunuan, ni Bernardo, ni Alcantara, ni Hernandez, at ni Diskaya, ni Lubiano, ni Garjola? Sino ba ang may hawak niyan? Putang ina nyo. Di ba panahon pa ni Digong yung mga hinayupak na yan? Tapos isisi ninyo kay Marcos, tang ina nyo, ang bububo nyo, mga hayop kayo. Sino ba ang nag-appoint kay mga putang ina nyo? Sino bang nag-appoint kay Mark Villar? Sino bang nag-appoint kay Bunuan at kay Bernardo? Di ba si Digong, tang ina nyo? Tapos isisi ninyo kay PBBM, ipagsampal ko sa pagmumukha ninyo. Hindi nyo nga nalaman-laman yung kabit ni Bunuan doon, kaganda-ganda ng resort doon sa Pampanga. Yung parking lot niya naka-aircon. Yung mga motor niya, mga luxurious. Ito pa, sabi ni Jude's Vlog, nagbablog pa si Jude's, putang ina. Los ninyo, puro na lang pampolitika, sana makarma rin kayo. Putang ina nyo, kung may makarma man si Digong yun, mamamatay at uuwing nakagarapon. Yung flood control, wala pa ding nakukulong. Putang ina mo, hindi ba nakulong si Bong Revilla? Putang ina nyo, pag nakulong na si Jinggoy, si Chis at si GIL, sasabihin nyo na naman, pinulitika kayo, tang ina nyo, kulong nyo na yan si Pulong. Tignan nyo, pag nakulong yan si Pulong, tang inang yan. Sabi ni James Nicole Handro, dito naman kay Jose Roger Kalihig, gawin nyo na lahat para mapabagsak siya. Para nakapwesto yan, may kalalagyan kayo. Putang ina, tignan nyo. Dito pa lang sa bunganga ninyo kaya na walang gana ibuto yung hayop na yan diba? Kasi sa totoo lang, pag bumoto kayong presidente, isipin ninyo na ang serbisyo niya ay para sa inyo. Diba? Kasi kayo mga DDS, mga bubo kayo Buboto kayo kay Sara kasi gusto ninyong makaupo siya at maghigante. So paano kayo? Diba? Tama ba ako mga kababayan? Iboboto nila si Sara para maging presidente, para makaupo at maghigante. So paano yung buhay nila? Paano yung mga karapatan ninyong butante? Diba mga tanginan niyo mga DDS? Mga tanga. Dinideny pa, hindi pa de facto martial law ang bansa. Sabi ni Hens, dinideny pa na hindi de facto martial law ang bansa. Putang ina, alam nyo ito mga DDS tanungin ko kayo, ano bang meaning ng de facto martial law? Alam nyo ba yung salitang de facto martial law? Alam nyo ba yung salitang de facto martial law? Bigyan ko kayo ng example. Ang de facto martial law, yan yung ginawa ni Digong. Una, magpapatay ng adik na walang due process. Yun ang de facto martial law. Wala sa saligang batas, mga putang inang DDS, wala sa saligang batas na nakalagay na kapag nakita na gumamit ka ng shabu, uminom ka ng fentanyl, barilin ka diretso. Wala sa saligang batas yan. Yun ang ibig sabihin ng de facto martial law. Diba? Yun ang ibig sabihin ng de facto martial law, tang ina nyo. Ngayon, may nalaman ba kayo kay PBBM na may pinatay? Pinatumba? May nalaman ba kayo na may politisyan na binarel? Kasi hindi kaalyado? May nakita ba kayo na may politisyang pinakulong at
nilagyan ng planting na ebidensya katulad kay Laila de Lima? Ha? May nakita ba kayo na isang mayor na pinakulong tapos sinabing nanlaban sa loob ng kulungan? Putang ina, paano magkaroon ng baril sa loob ng kulungan? Inakakdetene na yung mayor na si Espinosa? Di ba? Oh, tanong ko lang, yun ang ibig sabihin ng de facto martial law. Tang ina nyo, ang bilis-bilis ninyong maniwala pero hindi nyo sinisearch kung anong meaning. Di ba? Ang bilis-bilis ninyong maniwala sa sinabi ni Libiste pero hindi nyo alam kung anong meaning. Tang ina nyo, ang bububo ninyo ah. Yeah? Nakakaano na kayo, namumuro na kayo sa akin, makakita ako ng DDS, tignan nyo, buhusan ko kay asido. Yeah? Painumin ko kayo ng Sonrox, mga animal kayo. Yeah? Ang bububo ninyo, mga hayop kayo, mga DDS kayo, tang ina nyo. Ah, kayo mga DDS, mga putang ina ninyo, kung meron kayo mga anak na yung mga minor de edad, kung lalaki, putulan nyo ng titi para hindi kayo dumami. Pag mga babae, tahiin yung poke para hindi kayo dumami, tang ina nyo. Yeah? Kasi kapag kayo dumami, para kayo mga mikrobyo, mga hayop kayo. 'Di ba? Tangina nyo, mga bobo kayo. Nakakabwisit kayo, mga pangit kayo, mga patay guto, mga manyakes, mga kampun kayo ni Mang Kanor. Matagal po talaga kung mapera at maimpluwensya. Yung pagbabanta, karumal-dumal yung mga pagbabanta, pero hindi makasuhan. Pero kung ordinaryong tao ka lang, pagbantaan mo, putang ina, nakukulong. Sabi ni Bronze GPS. Diba? Kita mo, totoo naman talaga. Si tatay nga, tingnan mo si tatay nagnakaw ng mangga na kulong. Di ba? Pero si Sara nagbanta ng presidente, putang ina, hanggang ngayon nakangiti pa rin. Malayang nakakalipad ng iba't ibang bansa. Di ba? Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, ano to? Sara versus Lenny? Bakasyon versus action? Di ba? Justice delayed, justice denied. Complete na ang evidence. Siya ang mapapalit na presidente pag namatay si PBBM, sabi ni Manuel Tabigni. Kung namatay si Digong, sinong ipapalit kay Digong sa loob ng kulungan? Di ba? Malakas kasi kandidatura niya, sabi ni Jose Arnel Ralos. Paano naging malakas si Sara? Tanong ko lang sa inyo, paano naging malakas si Sara? Tang ina. Sige nga, subukan nyo mag-rally kung umabot kayo ng 1 milyon sa EDSA, tang ina nyo. Di ba? Paano naging malakas si Sara? Kung ang kanyang inindorsong senador noong 2025, yung Duterte, 3 lang napasok. 2 nga lang, si Bato, si Bongo lang. Kasi si Marcoleta, ampun lang yan. Kasi balimbing yan eh. Di ba? Paano nangyari na malakas si Sara? Di ba nagsigaw-sigaw siya doon? Duterte. Tapos ang napasok 2 lang. Paano naging malakas? Saan yung malakas doon? Tang-ina nyo, ang bububo ninyo, mga hayop kayo. Kaya tandaan ninyo, mga kababayan, ang tanong ko ngayon, aabot pa ba 2028? Hindi pa ba makulong yan? Ewan ko lang. Abangan. Diba?